ako, first time ko maging OFW. Kala ko noon simple, pero sabi ko, swerte naman nila kasi nasa ibang bansa sila. Nabibili nila yung mga gusto nila. Uwi sila sa bansa natin, may pera. Pero ngayon, alam ko na kung bakit sila. Hindi pala puro sarap ang isang OFW. Kaya sinasabi nilang kailangan ng sakripisyo. Dito mo mararanasan na mapagod. Minsan, hanggang sa tulog. Hindi lang pala minsan, lagi. Ang mahirap yung tutulog ka sa gabi na mag-isa ka lang, isip mo lagi yung pamilya mo, kung kamusta na sila, kaya kumain na ba sila, okay na ba sila. Alam mo, napakahirap talaga ng isang OFW. Kasi ikaw sa sarili mo, alam mo, okay ka, kahit hindi, sabihin mo, okay ka. Buti na nga lang nauso FB, Skype, kahit ano, nauso na ngayon technology. Ngayon, ako ay sinakoy namin ko, mahilig ako mag-post ng kung ano-ano, lalo na picture. Pero hilig ko kasi, pag talagang tinama ka ng post hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung hiiyak ka, o sisigaw ka. Para sa akin, yun na lang tanging parang ko para mawala yung homesick ko. Kumuha ng picture, kuha picture dito. Kahit minsan, nagmumuha akong tanga, sige lang. Kasi pag tumigil na naman ako, isip ko naman yung pamilya ko, lupit na naman ako. Kahit sabihin mo, 1 year and 4 months na ako dito. Ganun pa rin, parang bago pa rin ako dito. Sabi ko nga sa kanila, nakita niyo man ako sa pipili na nakangiti, kami lahat na OFW, na may FB. Nakita niyo man kami ngumiti, pero sa loob nun, hindi niyo alam kung anong sakit na nararamdaman. Kasi alam mo, malayo yung pamilya mo, hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo na ngayon, Pasko na naman. Dalawang Pasko na naman akong wala, magdadalawang Pasko na akong wala. Para ba yung ang akin lang, gusto ko na mahayakap yung dalawang anak ko eh. Pero walang magawa kasi kailangan magsakripisyo, kailangan namin gawin to para rin sa kanila. Kaya naman sana yun nasa Pinas, kahit pa paano man lang, maalala man lang kami, kamustahin. Kahit sa text, kahit sabihin na bang mahal ang text eh, kahit magkano kasi sa amin importante lang, maramdaman lang namin na naaalala nyo rin kami. Kasi talagang napakahirap ng buhay dito. Lalo na dito. Lalo na dito sa Middle East. Kala nyo ba, ulang na lang hindi kami pumikit dito kasi napakahirap talaga bawat sentimo ibabayad nila sa'yo. Masusweldo mo talaga, sinusulit nila kahit minsan gusto mo lang mamahinga. Hindi ka makapagpahinga. Yun nga, dinanas ko na rito. Halos ilang beses ko na dinadanas dito na may sakit ka, kahit may sakit ka, kailangan mo pumayod. Kasi walang ibang tatrabaho dito. Alam mo yung pakiramdam na gusto mo matulog. Pero wala. Hindi ka pwedeng matulog kasi alam mo may trabaho ka pa. Pero kung nasa Pinas ka, masama ang pakiramdam mo, pwede kang humiga. Dito hindi kasi kailangan kayanin mo. Kaya dito, immune na ako sa gamot kasi pag hindi ako uminom ng gamot, kailangan bago pa na mag-umpisa yung sakit, kailangan mong iinom na ng gamot kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo dito. Kaya yun lang lagi nang inaano nila na masarap ang buhay ng OFW. Ngayon masasabi ko hindi kasi ibang trabaho sa Pinas kaysa dito. Dito malayo ka na sa pamilya mo. Nag-iisip ka pa. Kahit gusto mong mahinga, hindi po pwede.
Kaya ka lang minsan makakapagpahinga pag wala sila. Yung konting oras na iaano mo, ipapahinga mo. Kaya ngayon sabi ko sa sarili ko, ganito pala talaga kahirap. Hindi mo pa alam kung pamilya mo, kung nasa ayos, malayo ka na, nag-iisip ka pa. Kaya sana yung ibang tao, huwag naman masyado silang, hindi porket nasa ibang bansa ka, mapera ka na. Magkano na ba sinusweldo ko dito buwan-buwan? 900 dirhams. Kumputin mo sa pera natin, minsan pag maganda palitan, nasa 12, pero pag mahina, nasa 9,000 lang. Ganun kaliit lang ang sweldo ko rito, pero nagtitiis ako, tsatsaga ako para lang sa mga anak ko. Kaya sana naman yung iba, lalo na yung kagaya ng nanay ko, hindi mo lang mapahiram, galit na galit sa akin, hindi lang nila maintindihan kung gaano ko nagkakasya. Yung pinadadala ko, 1 taon, 4 na buwan na ako, kala mo ba may tabi ako? Wala. Makakauwi ako ng Pilipinas, puro resibo eh. Resibo lang ang meron ako. Sabi ko, sige okay lang kasi first time naman umalis. Lagi naman sa mga anak ko, kailangan naman nila at least araw-araw, nakapasok sila. Kaya sana naman, yung mga nasa Pilipinas, yun lang lagi naman ang hinihiling ng mga nasa malayo eh. Yung maalala lang sila, kahit santik lang, kahit santik na sabihin, kumain ka na ba? Okay ka na ba? Okay ka lang ba dyan? At least nalalaman namin na naiisip nyo rin pala kami, na naaalala nyo rin kami. Kasi talagang wala eh, napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka naman, wala kang trabaho, sa mo pupulutin 10,000 sa buwan sa atin. Kulang pa yun sa pamilya. Magkano lang ang isang ano sa Pilipinas? Maglabada ka, 350. Bili mo ng bigas, baon ng bata, wala na. Hahanap ka ulit. Kaya kahit mahirap, malayo sa pamilya, sige lang. Sorry kasi talagang nalulungkot lang ako. Wala na kasi ako minsan mapagsabihan eh. Dinadaanan talaga ako ng lungkot. Lalo na ngayon, papasko na naman. 2 Pasko, mag-New Year. Pero okay lang, kasi wala namang Pasko rito. Sana lang, sa iba, mahalin nyo yung magulang nyo na nasa malayo. Na isang OFW na nagsasakripisyo. Kasi, kahit may gusto kaming bilhin para sa sarili namin, niisip namin, ay wag na. Padala na lang natin sa Pinas. Kasi mas kailangan nila. Ganyan kami rito. Hindi puro sarap. Hindi puro sarap ang buhay ng isang OFW. Yan ang tatandaan ninyo. Kasi kayo, maswerte kayo nasa Pilipinas kasama niyo mga anak niyo at pamilya niyo. Pero kami, hindi. Minsan nga kami pa minsan ang masisisi kung bakit minsan yung anak mo naging ano sa'yo, malayo sa'yo kasi sabihin nila, wala ka naman lagi dito, paano mo kayo maintindihan, nasa ibang bansa ka, pero hindi nila alam, mas mahirap ang sakripisyo. Ibang bata na alagaan namin, pero yung sarili na yung mga anak, hindi kasi kailangan namin kumayod para rin sa kanila. Kaya sana naman sa mga anak din dyan, sana naman intindihin nyo rin kung gaano naghihirap ang mga magulang nyo. Hindi lang puro sarap dito. Sige na, salamat. Bye-bye.